Bye, Barcelona! See you again! Kailangan nasa frame tayo. Touchdown, Madrid! So, andito tayo ngayon sa... Cautivaste mi atención. Nunca busco relación. I fui so. Tú aplicas la presión. This is seafood. Me encanta cuando dices una hora. Como tú caminas, pierdo la cordura. Baila y aquí sube la temperatura. Good morning, everyone! This is our 4th day here in Spain. Andito pa din tayo sa Barcelona and magche-check out na tayo dito sa St. Christopher Inn kung saan tayo nagstay ng 3 nights. Bago tayo umalis dito sa St. Christopher Inn, iiwan muna natin itong card natin. This is worth 2 euros. So, yung isang card na sa asawa ko. So, bale 4 euros yung pwede nating i-reimburse. Pwede din nating pambili yun ng tubig. Baka may magtanong sa inyo kung saan ako nag-book ng hotel. So, binook ko ito sa trip.com which is worth 122.60 pounds for 3 nights and 3 packs na yun, guys. So, depende yun, guys, sa inyo kung saan kayo comfortable na nag-book, guys. Pero ang chine-check ko mostly is booking.com, Klook, Agoda, and trip.com. So, tinitignan ko kung ano yung mura, ganun. Siyempre, budget traveler. So, chinecheck ko kung ano yung mura. Tsaka, malapit sa mga tourist spots. So, ang napili natin is St. Christopher Inn. Dahil na nga din na napanood ko siya kay Marvin Samaco. And, hindi lang 122.60 pounds yung binayaran natin. Kasi, nung first day natin, dun sa reception, naningil sila ng tourist tax which is 33 euros. So, 3 nights na din yun. Nakadepend yun per person and per night sa mga tourists. So, magkano yung binayaran natin? Kasi, pounds yung binook ko doon sa trip.com. Tapos yung binayaran natin is 33 euros. Kayo na lang ang mag-convert, guys. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-check out tayo. Kailangan natin ibigay ito. Nag-aantay na yung asawa ko. So, from St. Christopher Inn, pupunta tayo sa Plaza Catalunya Station and then papunta sa Barcelona Sands kung saan tayo sasakay papuntang Madrid. So, ipapakita din namin yung Plaza Catalunya Station. Mag-check out muna tayo. Na-search na namin na 3 minutes away from St. Christopher Inn lang yung station. So, mabilis lang yon. So, let's go. Check out tayo. Balik natin to kasi sayang din naman yung 4 euros. Guys, nakapag-check out na kami sa St. Christopher Inn. Ayan po yung 4 euros. Sayang din kasi pwede natin ito ibili ng mga tubig or pasalubong or yung magnet. Kasi magkano lang yung magnet dito? Mga 3 euros. So, ubusan natin yan. Actually, maaga pa kami. Pero, mas okay nang maaga. Siguro mag-i-stay muna kami dun sa park or diretso na kami. Tignan natin kung ano yung gagawin natin. After 3 minutes of walking from St. Christopher Inn to Plaza Catalunya, guys, andito na tayo sa Plaza Catalunya Station. So, papakita ko lang, guys. Ayan, Plaza Catalunya. Guys, andito na tayo sa baba and susundan lang natin yung hour. So, nakadepende yun sa time and day ninyo, guys. So, ang ginagamit lang namin is Google Map. Madali lang naman to kasi unti lang din naman yung train line nila. Unlike sa Japan na sobrang dami. Dahil nawala ko yung ganito ko, guys. Yung binayaran lang ng asawa ko dahil may ganito siya is 2.65 euros. At dahil wala akong ganito, magbabayad ulit ako. Guys, akala ko pwede namin gamitin yung card kahapon. Pero hindi na pala gagamitin yung card kasi bumili na lang kami ng single ulit. Pero ang pinabayad lang sa amin is 2.65 euros and single lang to papuntang Barcelona Sands. Parang depende pala kung saan pupunta. So worth it na din kasi nga kung bibili tayo ng parang 48 hours na unlimited, hindi din naman natin masyadong nagagamit. Yung itinerary natin, unti lang yung napuntahan natin. Pero kung madami kayo nakalistang itinerary, guys, mas okay na kumuha kayo ng Hola Barcelona Pass. Depende kung ilang days kayo dito sa Barcelona, guys. So, let's go. Tara. Buti na lang, guys, may mga staff na tumutulong sa sa mga ticket-ticket. So, ang sabi ng staff, platform 2 lang daw tayo. Guys, ipa-follow na lang namin yung recommend nung babae sa taas kasi medyo nalilito kami kung
1 or 2 platform ba kami. Dito na lang kami sa platform 2. Yung sign dito guys, hindi nyo malalaman na Barcelona Sands ang nakalagay. Kasi ang nakalagay guys is B-A-R-N-A, Barna Sands. So guys, kailangan nyo din magtanong-tanong sa mga staff kung saan kayo sasakay na platform. Kasi medyo nakakalito siya. Yung mga ibang stops guys, naka-shortcut siya. Hindi nakalagay na Barcelona Sands. Buti na lang, nung gumagalaw yung train, may nakalagay doon sa labas na Barcelona Sands. Yung post doon sa train mismo, ang nakalagay lang, Barna Sands. So, andito na tayo guys sa Barcelona Sands. So, napuntahan natin to kahapon. So, mag-exit lang tayo. So, kahapon guys, galing na tayo dito. So, i-check natin ang access fee kung doon pa din tayo. Oh, nakita ko na yung aming train. So, ang departure natin is 10:40. So, nakalagay na doon, Madrid, Puerta de Atocha, Vigo. O-U-I-G-O. So, i-check pa din natin kung tama. So, 06500. So, tama nga yung train number. So, wala pang nakalagay na platform kung saan tayo sasakay. Ito yung sinasabi ko guys, na pag malapit na lang, tsaka nila pinopost yung platform natin. So, anong oras na? 9:28. Tapos, ang departure natin is 10:40. So, papakita ko sa inyo yun guys. Guys, yan. Kung nakikita nyo yung 10:45, Madrid, PTA, Puerta de Atocha. Mag-aantay pa tayo, pero at least alam na natin na dyan tayo papasok. Time check guys, it's 9:55 a.m. here in Barcelona. Chinek namin itong screen. So, ang nakalagay pa rin sa 10:40 Madrid, Atocha, Vigo, 06500. Wala pa tayong platform, pero yung ating access is letter C. So, dito tayo guys. Kasi kanina, akala namin access A. Pero yun nga, pag malapit na, tsaka nila pinopost. Ayan, dito na kami sa access C guys. Pero aantayin na lang namin yung platform. Time check guys, it's 10:03 and meron na tayong platform which is platform 6. So ipapakita ko sa inyo. Sobrang tagal nila i-post talaga. Pero mas okay na yun kasi kaysa naman mag-antay tayo sa loob, wala namang upuan doon. May mga upuan dito. So let's go guys! Bye Barcelona! See you again! I hope kasama ko na ang family ko, especially my kid. Babe, tayo sa 5, coach 5. Guys, andito na tayo sa ating train and nakaupo na tayo. So, settled. So, papunta na tayo ng Madrid and I booked this at Trainline app worth 74.15 pounds for 2 packs na yun guys and 1 medium luggage. Depende yun sa inyo kung mag-a-add pa kayo ng luggage. Pero yung sa amin kasi, free na kasi yung mga cabin bag, yung mga small bag, and then nag-add lang kami ng 1 medium kasi yun lang naman yung aming dala ngayon. So, depende din guys. Nagbubook ako sa Trainline app or Trip.com. Doon ako nagbubook ng aming transportation. So, yes, we're going to Madrid, guys. See you there, guys. Almost 3 hours din ang biyahe natin papuntang Madrid. Not bad, guys. Kasi mapupuntahan natin yung mga city ng Spain. Pero, as of now, ang bibisitahin lang muna natin is Barcelona and Madrid, yung parang 2 famous city nila dito sa Spain. Cautivaste mi atención, nunca busco relación, I fui so. Ey, 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 ey. Me encanta cuando dice una hora. Touchdown Madrid! So, andito tayo ngayon sa Madrid, Puerta Atocha. And, nasa ibang city na naman tayo ng Spain.
So, let's go. Ang ating check-in sa ating hostel is 3 p.m. So, may time pa tayo kahit tagalan nating maglakad. Then, iti-check din natin kung paano yung transportation natin. So, ang pinili kong hostel, baka nagtatanong kayo kung bakit puro hostel kami. Mag-asawa naman kami. Mas mahal guys kung hotel yung pipiliin namin. So, puro hostel na lang din kami. Kasi kahit i-add mo siya, i-combine mo yung bayad ng hostel sa hotel, magkaiba pa din. Big difference guys. Mas cheaper pa din talaga ang hostel. Dun sa Barcelona kasi, yung napili natin na bunk bed is 8. So, dito sa Madrid, 4 bunk beds lang tayo. Pero mix pa din para magkasama kami ng asawa ko. Saka mas madali kasi kung magkasama kami kaysa naman pumunta pa ako ng female bunk bed. So, let's go guys! So, paano tayo sasakay, my darling? Mag-exit muna tayo. Kasi baka magbabas ulit tayo. Kasi bumibili sila ng ticket doon dito. Pero tignan ulit natin kung may bus or malapit lang ba yung hostel natin dito. Guys, mag-e-exit muna kami. Kasi nag-research kami kung paano pumunta doon sa hostel namin. By train or by bus. Pero research namin kung pwedeng bus ulit kagaya nung ginawa natin sa Barcelona. Pero walang diretso doon sa ating hostel. So, ang gagawin natin is magti-train tayo, tapos bababa tayo sa isang station, and then lalakarin lang natin sa hostel natin ng ilang kilometers. Pero hanapin muna natin kung saan tayo bibili ng ticket. ¿Cuántas noches han pasado? Imposible olvidar. The first time I saw you, una noche de verano. Papunta na tayo sa Atocha Cercanías. Nagtanong kami kung saan kami sasakay. So, dinerecho lang namin hanggang dito, diretso pa din. En la que pensaste, sé que te gusto, yo lo sé. Yo no sé, me estás tentando, yo lo sé. Makita ko sa taas, Almudena Grandes. Guys, lalabas tayo. Tingnan natin kung ano yung nasa labas. Para mas madali nating maintindihan kung saan ba tayo sasakay. Oh my God! This is Madrid, guys. This is Madrid. Mas malamig, guys. Nafe-feel ko ang air. So, ito yung tinitignan namin, guys. Ito. Ayan na. Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes. So, baba ulit tayo, guys. Kasi, hindi tayo pwedeng mag-cross dito kasi puro bus, guys. Tapos, may mga harang-harang. So, baba tayo. Guys, bumaba na kami dito and bibili kami ng ticket. So, may mga bilihan ng tickets dito. And before kami kukuha ng ticket, nag-ask muna kami dun sa staff kung saan yung sasakyan namin. And ang sabi niya is via 4. Pupunta tayo sa Príncipe Pío and mag-start lang kami, guys, kasi nakita namin na hindi siya masyadong nag-i-English. Mayroon siyang English, pero naka-Espanyol pa din. So, pakita ko sa inyo, guys, kung paano tayo kukuha ng ticket. So, dito, ipipindot lang natin, guys. So, select your ticket. Ito na yung English kasi pag titignan mo, iba-iba na. O, yan. Select your ticket. Tapos ito, hindi siya naka-English. So, adult. No. So, do you want to continue shopping? Yes. So, pupunta tayo sa Príncipe Pío. Ayun. Makikita na natin agad-agad. Príncipe Pío. So, dalawa kami ng husband ko. So, pag isa lang, guys, it's 2.70. So, bali dalawang kukunin natin. Worth 5.40 euros. Confirm. And then, pwedeng cash, pwedeng credit card. So, credit card. Kuha na din natin yung resibo. So, ito yung ticket na gagamitin natin. So, this is a single ticket papunta sa Príncipe Pío kasi dun malapit yung ating hostel. So, let's go, guys. Try natin to. So, pupunta tayo sa Via 4 kung saan sinabi ng staff.
via 4. Tapos nakikita din natin dito yung Principe Pio. Beso de sol, bañado en oro, bañado en oro. Playa del amor, beso de sol. Llévame de paseo. Guys, andito na tayo sa Principe Pio Station. Ayan guys. And mag-e-exit tayo via Paseo del Rey. Guys, dito tayo mag-e-exit. Paseo del Rey. Medyo madaling sundan yung Google Map guys. Naalala ko guys, napanood ko kasi si Marvin Samako. Parang dito siya dito siya nag-exit papunta dun sa hostel niya. So yung hostel na titirahan ulit natin guys, nakita ko kay Marvin Samako. Thank you! Thank you for the vlogs! Mag-Google Maps tayo. Kasi ang sinabi sa Google Maps, 340 meters from Principe Pio going to our hostel. Cross tayo dito. Guys, malapit lang guys. 7 minutes walking. And ang maganda pa dito, parang galing tayo ng Principe Pio, no? Ganun lang siya, oh. Ganun lang, unting liko. Tapos diretso. Tapos Petit Hostel. So, time check, it's 2:29. So, may 30 minutes pa tayo. Pero baka pwede tayo mag-rest muna dyan sa loob, guys. And antayin natin. At least, nakarating na tayo dito sa Petit Hostel. So, ang check-in is sa baba. Thank you. Okay. 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 Thank you. Guys, nakapag-check-in na tayo. So, binigyan na tayo ng card key. So, kailangan lang natin antayin yung check-in natin, which is 3 p.m. So, akala ko self-check-in. Medyo mahirap kasi pag self-check-in. So, dito sa side na to, may bar sila, which may mga staff kung saan kayo i-assist guys para sa check-in nyo. So, tapos na kaming mag-check-in, dito na lang kami mag-aantay. Ang maganda dito guys, meron silang lounge kung saan pwede din tayong mag-order sa bar nila. Pwede tayong bumili ng mga drinks while waiting. Pero hindi na natin gagawin yan kasi may mga pagkain tayo dito. Strict din pala talaga sila na 3 p.m. yung check-in natin kasi nakita naman natin sa taas na may mga naglilinis pa. Dito ko na iba-vlog kung magkano yung nagastos natin dito sa hostel na ito. So, yung full name ng hostel na to is Petit Hostel Palacio Real. Kasi may mga ibang Petit Hostel. So, ang pinili namin is Palacio Real. So, malapit lang sa station sa Principe Pio. Ang binayaran ko dito is 111.88 pounds for 3 nights, 2 packs. 4 mixed bedroom yung pinili natin, guys. Actually, pag mixed bedroom yung pipiliin nyo, guys, mas mura kaysa sa female only. Pero dahil nakasama ko yung asawa ko, kailangan talagang mix yung piliin natin. And ang maganda naman dun sa Barcelona, guys, kahit 8 mixed bedroom, hindi naman masyadong maingay yung mga kasama ko. So, nagdadahan-dahan din sila pag umaalis, pag nagpre-prepare.
Dito sa Petit Hostel guys, hindi sila naningil ng tourist tax. Unlike dun sa Barcelona, may tourist tax. And nung pumunta tayo sa Paris guys, may tourist tax din. Buti na lang may lounge dito kung saan tayo pwedeng mag-antay. So may mga kasama kami dito na nag-aantay para makapag-check-in sa kwarto nila. Of course, mag-rest tayo dito, tapos maglalakad ulit tayo. And maghahanap tayo kung saan tayo pwedeng kumain. Nakalimutan ko pala guys na binook ko ito sa trip.com. So, tignan-tignan nyo lang kung budget meal talaga yung hinahanap nyo guys. Check nyo sa Klook, check nyo sa booking.com, check nyo sa agoda.com, tapos sa trip.com. So, ganun yung mga ginagawa ko. And, ayun, gusto ko ulit mag-thank you kay Marvin Samaco for recommending this hostel. Hindi pa tayo nakakapasok, pero homey vibe siya, guys. Time check, it's already 3:01. And papunta na tayo sa room natin. And may dadagdag lang ako na medyo strict sila sa check-in and check-out. And hindi sila 24 check-in, check-out guys. So ang check-in nila is 3 p.m. to 12 a.m. lang, midnight. And the next one, ang check-out naman nila is 6 a.m. to 12 p.m. So 12 noon. Toilet. Okay. And this is your Thank you. CD and shower and Shower. toilet. Okay. Thank you. At reception 24 hours. Any problem, please just come at reception. Yeah? Okay, thank you. Welcome. Sabi niya, pwede na kayo mag-check-in sa taas. So, saktong 3 p.m. talaga. And then, nag-antay pala siya dito para explain niya. So, dito kami mag-i-stay, guys. A and B. Hindi ko alam kung nabasa nila yung request ko. Pero, gusto ko talaga na isang bunk bed lang para pag gagalaw-galaw ako, asawa ko lang yung makakarinig sa akin. So, itutour ko kayo dito. So, apat na bunk bed. Ang maganda dito, meron siyang boundaries. So, pag titignan nyo, meron yung C and D dito. At dito yung kapitbahay natin. And dito tayo. Ay, ang maganda dito, ganito, pang bata, oh. Okay. So, ito ang ating duvet. Ang pillow. Ay, ang haba naman ng pillow. So, pillow, duvet. So, meron tayong locker ulit dito. Pag gagawa talaga ako ng business ko, tapos may pera ako, gagawa ako talaga ng hostel ko na may locker sa baba. Guys. Hindi ko alam kung paano i-open din. Feeling ko. Amazing! So, ma-open siya. So, mali. Dito ako. I mean, ang galing. Gusto ko to. So, eto. Hindi pwedeng gamitin sa letter B. Kasi ako yung nasa taas. Letter A. So, ito lang yung mabubuksan natin. Nice! Ito yung sinasabi ko. Maganda din to. Na kasi 'di ba nung ando tayo sa Barcelona, bumili pa tayo ng padlock. Pero ito, card key ang gagamitin natin para ma-open. Guys, amazing. Magkano kaya yung ganito, no? And then we also have here full body mirror. Dito naman sa side na to, guys. Ito yung ating door. Tapos ito yung ating shower and toilet bowl. So toilet bowl. Tapos meron na yung shower natin. So we also have here mirror and sink. Maganda siya, guys. Worth it na din yung nagastos natin. Kasi mas mahal pa sa Barcelona kaysa dito, guys. Kasi 3 nights tayo dito, 111. Tapos sa Barcelona, mga 128. Tapos meron pang tourist tax. So, mas mura dito, guys. And malinis siya, guys, ha. Gusto ko makita yung mga details. Kasi doon tayo nagkaka-idea ko. Ano man gawin natin na business, ganun, kung may pera tayo. Di ba magandang business talaga to? We also have here sockets. So, may dalawa. And the light, of course. So, pwede tayong maglagay dito ng mga gamit natin.
Pwede tayong magsampay dito. Ganon din sa taas, guys. Time check, it's already 4 p.m. here in Madrid. And pupunta tayo sa Gran Via, kung saan pwedeng mag-shop, pwedeng kumain. So, actually, hindi pa kami kumakain ng breakfast and lunch. Kasi nga, diretso kami dito. From Barcelona, Sanz to Madrid. So, wala pa kaming kain. Actually, yung mga kain lang namin is yung mga chicha namin, yung mga croissant na binili namin kahapon. Ang gagawin natin ngayon is maglalakad tayo papunta doon. Kasi malapit lang. Ilang kilometers, babe? 2 kilometers lang. So, ganun lang ulit yung gagawin natin. Maglalakad-lakad lang tayo. Na-research ko naman na yung mga tourist spot dito sa Madrid, malalapit lang and pwedeng lakarin. Yung kilometers nga, 3 kilometers nga, nalalakad natin. So, kaya natin yan. Kailangan din natin pumayat para kumasya yung mga damit natin kasi, ay nako, hindi na ako nakakapag-gym. Kasi dire-diretso yung trabaho natin. Ang napansin ko naman dito sa Madrid, guys, is very calm, very tahimik, no? Walang masyadong tourist. Pero titignan natin sa Gran Via kung madaming tourist doon. Pero unti lang yung turista dito. Merong fountain dito malapit sa ating hostel. Ano? Ganda. Maganda din libot-libot dito Tsaka mag-stay lang. Upo-upo lang sa gilid. Tapos may mga nagwa-wine din doon. Umiinom. So, andito tayo sa Parque de la Montana. Oh, so park ito. Kaya pala madaming naglalakad din. Ay, ang ganda din naman nitong ano na to, building. Ano kaya ang building to? Walang nakasulat, pero papakita ko sa inyo. 'Di ba ang ganda, guys? Ang ganda. Ano to? Tingnan natin sa malapitan. Ang nakalagay lang kasi sa taas is letter G, Calle de Ferraz. Pero feeling ko, hindi ito yung pangalan ng building, pero ito yung street, which is the Calle de Ferraz. Ganda! Nice! Kailangan nasa frame tayo. Hello, Madrid! We're here, guys! Sa mga anak namin. Darating din tayo dito. Magkakasama tayo. Magta-travel tayo. Isa lang yung anak natin. Pero malay mo madagdagan. Tsaka maganda dito. Ay, may mga palaruan. Pwede maglaro. Pati nga matanda, naglalaro doon, no? Ala, ay, iba yung naglalaro dito, mga matatanda. Kailangan dito tayo. Ayan. Diyan kami magstay. I-move mo, ikaw ang mag-move. Naglaro. Tama na, okay na. Oh my gosh, tama na. Tama na. Okay na. May mga din doon, slide. Yung asawa ko parang lalaruin niya lahat. One, two, three, go! Hindi ako naglalaro noon. Hindi ko alam kung paano. Hindi kami naglalaro noon, nagtatrabaho kami. Okay na, ang pagiging bata. Ay, ang maganda dito, meron din silang mga signage. Calle Gran Via, which is 3 minutes away from here. So, ilan lang naman yung linakad namin from the hostel. Malapit lang. Hindi na naman tayo gagastos ng transpo dito, guys. At least. Hala, parang si Magellan nga. No? Mga may ganun-ganun na sa leeg. Si Magellan. Check natin. Yung asawa ko nagpapanggap na Espanyol. 1, 2, 3. Guys, ilang minutes lang kami naglalakad from hostel. And andito na kami agad-agad sa city. Hala, ang ganda, guys. So, I would like to thank Marvin Samaco again for recommending the hostel na pinag-iistehan namin, the Petit Hostel
Palacio Real kasi sobrang lapit. Parang wala pang 5 minutes, guys. Nandito na tayo. Nandito na tayo sa Grand Via. Ayun, Calle Grand Via. Ang maganda dito sa pinili ni Marvin Samaco. First, malapit sa train station. Second, malapit sa mga tourist spots. And malapit sa mga kakainan, malapit sa mga shopping center. Nice. Siyempre, budget meal na din kasi nga hostel siya. Actually, madaming turista din. Pero feeling ko more on locals, no? Nice. Nung nakita na asawa ko tong Grand Via, Calle Grand Via, sabi niya parang Session Road. Kasi nga pataas. Para siyang Session Road. Anong masasabi mo? Barcelona or dito sa Madrid? Yung parang Session Road. Madrid. Kasi nga pataas. Tsaka yung buildings, no? Napalibutan ng mga buildings. Na-amaze kami. Ibang naman to. Ibang city na naman ng Spain. Dito mo nga makikita yung mga buildings na may pareha talaga sa Pilipinas. Parang alam mo yun, sister countries. Parang ganun. Mga buildings, di ba? Overwhelmed yung mga nakikita ko. Parang gusto kong bumili ng dito. Tingnan ko nga kung may mga magnet. Kailangan natin mag-stop kasi mapili ako sa magnet, guys. Nilagyan nila, Madrid. Parang maganda din to, paella. No? Tapos nakalagay Madrid. Kasi may nakita ko sa Barcelona na paella. Gusto ko may Spain or any name ng Spain. Meron dito. What do you prefer? Espanya or Madrid? Diba? Parang gusto ko to Espanya. So this is for 2 euros. Tingin muna ako, guys. Kasi gusto ko may Spain, tapos meron ding Madrid. Kasi nakakuha tayo ng Barcelona. So, dapat may Madrid din. Pero tignan muna natin. Ito lang muna yung bibilhin ko, guys. Espanya. Ito, dito natin gagamitin yung natin. Yung barya natin kanina. Ang gagawin lang natin, chill lang, guys. And siguro i-check namin yung Primark dito. Tingnan natin kung ano yung itsura ng Primark or kung may mabili tayo. Kasi nung andun tayo sa Barcelona, wala na tayong time mag-shop. Parang lakad-lakad lang talaga kami. Linakad-lakad namin kung ano yung pwedeng mapuntahan. So, hindi na din kami nakapag-shop. Parang ganun na din yung gagawin natin na nung dumating tayo noon sa Barcelona, ang ginawa natin is parang nag-shop lang unti. Tapos ganun din yung gagawin natin dito sa first day natin dito sa Madrid. Amazing! Yung matatayog nilang building, nagagawa nilang ganyan. Guys, ang laki ng Primark dito sa Grand Via. Hopefully, hindi pila yung counter. Let's go, let's go, let's go. Doon tayo sa 4th floor. Kasi doon yung mga pangbata. Yun yung natin, yun yung size natin, pangbata. Wala tayong nabili dito sa Primark. Tsaka parang ang dami kasing tao, guys. Actually, mas mura talaga yung Primark nila dito kaysa sa UK. And syempre sa Zara din, mas mura. H&M muna tayo. H&M muna tayo. Tapos, hanap tayo ng kakainan. Para ulit sa kids. Gusto ko sa kid size kasi yung mga pantalon ko, guys. Guys, andito tayo ngayon sa metro. And dito yung kainan. Naghahanap-hanap kasi kami dun sa main road. Pero hindi pala sa main road, more on dito. So nakita namin yung McDo doon sa likod. And diretso, may mga kainan dito and may mga bar. Pag titignan nyo sa likod ko, guys, pakita ko sa inyo. Ayan o, madaming kumakain. Iba-ibang food din, guys. Ang dami dito, babe. Dito yung kainan. Ayoko kasing itapat sa kanila yung camera, guys. Kasi baka magalit sila. Pero ang dami. Pag titignan mo, guys. Yan o, sa likod ko. O, tignan natin din yan. O, ang daming kainan. Starbucks, Dunkin' Donut, pwedeng kape-kape. Pero hindi tayo magkakape ngayon.
Kakain tayo. Kailangan natin kumain. Ang maganda din dito, guys. Nakakalat din yung mga pulis. So, nakapark sila dito. Ayun, oh. Nakapark yung mga pulis. Pakita ko sa inyo yung sa baba. Ano kayang kakainin natin? Parang nakita ko ulit ang paella. Malay mo, iba-iba yung lasa ng paella, babe, di ba? Ayaw niya ng paella kasi yung kinuha niyang pagkain kahapon sa sa grocery is paella. Kasi nung second day namin, guys, nung pumunta kami sa Sagrada Familia, doon siya nagpaella, no? Tapos kahapon nagpaella siya. Ano kaya yan? Tingnan natin kung Chinese. May buffet. Eat all you can. 13.95. Oy, may price na din pala yung dito, oh. Buffet libre, which is 13.95 euro. Check natin, guys. Check natin. Ayun, oh. Ano yan? Paella. Unlimited paella. Pinapasok tayo dito, guys, para makita natin. Feeling ko dito na tayo, babe, no? May mga workers sila na Pilipino. Narinig mo, babe? Okay na yun. Yung 13.95, eat all you can. Siguro yung drinks lang yung, babayaran natin, no? Ayan, no? Paella. Dito na tayo. May rice din sila, pure. Kung ayaw mo ng paella, may... Oo. Kung ayaw mo ng paella, may sila, rice. Tapos may mga pasta, meron din silang pizza. So, dito lang yan sa Metro. May mga fish, vegetables, and salad. We also have soup. Ano yung 14 point? Included box. Tax ata tuloy. Magkano binayaran mo? Check natin. Ay, hindi. Wala namang tax na sinali. Ang pinabayad sa amin is 13.95. So, for 2 packs, it's 27.90 euros. So, hindi kasali ang drinks. So, mamaya na lang tayo mag-drinks. Hindi muna tayo magsusup kasi mainit. Of course, magpapaelya tayo. hanggang ano. Ito vegetable. Tikman natin yung vegetable paella. So, unti lang. Ay, tikman natin. Guys, ito yung kinuha natin na food. Ayoko kasi damihan yung kukunin ko kasi baka hindi ko makain. So, paunti-unti muna. So, ayan, paella. This is seafood and this is vegetable. Tapos, fried chicken. And then, hindi ko alam kung ano to. Pero parang feeling ko Filipino food. So, tikman natin, guys. Kakaiba din, ah. Hindi ko alam kung ano siya. Wala kasing pangalan, guys. Pero okay na to sa preso. No? Kakalabas lang natin sa ating Eat All You Can. Very naman yung worth it ang kanyang kinain. Ala, nakakabusog, guys. And tipid na din, guys, kasi magkano lang yung gastos namin doon. Ay, may KFC dito, Vigo. Pero hindi na kami nag-drinks doon kasi ang balak namin is mag-drinks sa sa labas. Nag-stop kami, guys, dito sa Carrefour convenience store para bumili ng extra water pa. May water pa kami sa bahay pero bumili kami ng water dito. Isang 1.5 lang. Tapos bumaba kami kasi ang kailangan namin is warm. So, nabili namin yun ng 1 euros. So, yung naka-ref dito, guys, mas mahal. Tingnan nyo, 1 liter lang is 1.95. Tapos sa baba, 1.75, 1.5 lang din. Tapos ito, 1.85. Tapos dito, yung Evian, 2.50. Ang binili namin is itong Primavera. Ayan. Pumili-pili kami sa baba ng mas murang tubig. Tapos tinanong ko sa asawa ko, ang binayaran niya pala is 1.50 euros. Pero nakalagay kasi sa baba na 1 euro, babe. Let's end our night here, guys. Nakapag-dinner na tayo. Medyo nakapag-ikot-ikot na kami. Iniisip ko, mag-ikot-ikot pa sana kami.
Pero, bukas na lang kasi yung 2 days full namin dito. Sobrang daming oras na namin nun. So, yeah, lakad-lakad lang kami doon. Sinisan-yasan na tayo ng navigator natin. See you guys again tomorrow, guys! Cautivaste mi atención. Nunca busco relación, afiso. Tú aplicas la presión.